Paps, anong magandang gawin? Kasi parang nag-overheat at namamatay ang keyway icon ko. So yun mga Paps, no? So ito yung isa sa mga followers natin na nag-comment sa atin na same ng unit natin. So ito na yung sagot sa tanong mo, Paps. So unang-una mga ka-icon, no? So ang gawin niyo sa motor ninyo kapag nag-overheat at namamatay ay unahin nyo yung minor. So meron sa seat compartment natin na pihitan ng minor. Tansyahin nyo yung minor ninyo kung mababa ba yan or mataas. Kasi kadalasan mga Paps, kapag ang makina ninyo, feeling ninyo na nag-dragging siya or umiinit, so may possible na mataas yung minor ng inyong motor. So unang gawin ninyo is palinisan ninyo yung panggilid ninyo mga Paps. Tapos magpalit kayo ng langis na pertua kasi yan yung gamit ko mga Paps. Tapos gear oil mga Paps, so magpalit kayo ng langis sa inyong motor. So kapag napalinisan nyo na yung panggilid mga Paps, tapos napalitan nyo na ng gear oil at saka langis yung inyong makina ng inyong motor mga Paps, ay okay na yon. So starting nyo ng kickstart, wag push start mga ka-icon. Tapos painitin nyo yung motor ninyo at least 4 minutes. Tapos tansyahin ninyo yung pihitan ng minor sa seat compartment. So kapag sa tingin ninyo na nakuha nyo na yung gusto ninyong ingay or andar ng makina ng motor, so yun na yun mga ka-icon, no? So sa lahat ng mga nagko-comment sa akin mga idol, mag-comment lang kayo para mabigyan ko kayo ng idea, no? Kasi yung motor natin na ito mga ka-icon ay almost 4 years and 2 months na, no? In counting. So medyo matagal na rin yung motor natin at halos lahat mga ka-icon ng experience natin sa motor natin ay na-experience ko na guys. Sa panggilid, ilang beses na rin tayong namatayan, nasiraan, no? So ang pinaka-critical dito sa motor natin na kailangan meron kayong reserba mga ka-icon ay yung throttle cable, dahil wala po kayong mabibili na throttle cable sa kahit saang shop. So mahirap kung wala kayong extra na throttle cable. So kapag meron kayong extra na throttle cable ay madali na lang yan. So pakabit nyo na lang yan sa kahit saang motor shop, no? So meron tayong available mga ka-icon sa ating yellow basket. And aside from that, isa rin sa mga nagpahirap sa akin guys is yung regulator guys. Hindi spark plug, hindi battery, regulator. Kasi yung spark plug at yung battery matagal ang lifespan niya, pero yung regulator kasi siya yung power supply ng motor. So kapag siya is bumigay na or palitin na, pwede kayong mamatayan, no? At hindi nyo alam kung ano yung magiging dahilan. So yan yung isa sa mga critical DDQE Icon 110cc na kapag naka 1 year and a half na kayo is magpalit na kayo ng regulator. So meron tayong available niyan sa ating yellow basket. So kapag hindi na running yung inyong odometer, so pwede rin kayong mag-check out dyan sa aking yellow basket guys. And wala naman ako masabi sa Keyway Icon 110cc since nung nakuha ko siya guys, kasi napakatipid talaga nito sa gas. Sa mga hindi naniniwala at sa mga naniniwala, ang per liter po ni Keyway Icon 110cc is 54 kilometer po yan per 1 liter. So talo pa po niya si Honda Beat kahit version 3 pa yan sa patipida ng gas. And talagang sumasabay po yan sa mga 150 to 160cc kagaya ng mga PCX, Aerox. Naalala ko kasi guys, nung 2 years na yung motor ko, so pag out biglang yaya lang ng mga tropa, so nag-Impanta Quezon kami at 4 lang kami guys. So 3 Aerox yun, pang-4 yung motor natin na Icon. So wala akong masabi, talagang pinabiliban ko talaga si Keyway Icon 110cc kasi talagang hindi tayo naiiwan kahit sa paahon. Medyo mabilis lang talaga si Aerox kasi talagang circuit concept kasi yun, pero nung walang top box yung motor natin at sinabak natin yung motor natin sa malayuan guys, ang ginawa ko lang dyan guys, kakapalit ko lang dyan ng langis. So kakapalinis ko lang ng panggilid. Talagang bilib na bilib yung mga katrabaho ko kasi talagang ang lakas sumatak ni Keyway Icon 110cc tsaka antipid sa gas. Kaya simula nun talaga guys, kada magra-rides kami sumasama ako kahit gaano pa yung kalayo, kahit na Quezon province pa yan or kahit na North Loop pa yan, sinasama ko talaga si Keyway Icon 110cc. At saka napakatibay talaga ni Keyway Icon 110cc kasi talagang kayang-kaya niya ng mga mabibigat na karga, no? Hindi lang tao kundi ginagamit ko rin kasi siya sa pan-deliver guys. At talagang 100 kilos din ang nasasakay ni Keyway Icon 110cc. At saka depende yan mga ka-icon sa pag-aalaga ninyo sa motor ninyo, kasi kahit na brand nyo yan or kahit branded yung motor ninyo, kahit Honda, Yamaha, Suzuki pa yan guys, kung hindi kayo marunong mag-alaga ng motor ninyo guys, hindi rin tatagal sa inyo yung makina ng motor ninyo o yung motor ninyo guys. So nasa pag-aalaga rin yan. Kapag alam nyo na napalitin na lang langis, so magpalit na kayo ng langis guys, kaysa mas malakihan pa kayo ng gastos. Ang sekreto ko lang guys sa motor ko, kapag nagpapalit ako ng langis, kapag naka 1,000 km, pinapalitan ko na yan agad guys ng langis. Hindi ko na pinapaabot ng 1,500, hindi ko na pinapaabot ng 2,000. 1,000 km is enough para magpalit tayo ng langis. And yun guys, nung na-reach ko yung 500 kilometers guys,
nakapula na ako ng langis, naka-red na ako ng gas. So yung premium until now, kaya medyo maganda ang performance talaga kapag pula yung gas na gamit ninyo. So kung makikita ninyo sa video guys, na napakalalapad ng gulong ko, no? Sa mga gusto rin ng malapad guys, kasi advantage yan, kasi kapag mabigat yung karga ninyo, so malaking bagay rin kapag malapad yung gulong ninyo. So nagbibigay din yan ng tibay, no, sa mga karga natin. So yun guys, mag-comment lang kayo guys, nasa yellow basket ko naman dyan guys sa baba. Nasa yellow basket ko lahat ng mga parts ni Kiwi Icon 110cc na makakatulong sa inyo. So kung gusto niyo magpalit ng panggilid, ng harap at saka likod, meron tayong complete set na plug and play guys. Kasi lahat ng mga nasa yellow basket ko guys, talagang hinahanap ko pa yan para lang kapag nag-check out kayo guys, hindi ako mapahiya sa inyo na hindi siya plug and play, no. So kung ano nakikita ninyo sa video kagaya na itong bracket, check bracket yan guys, no. So hindi yan pang Icon, pero hinahanap ko pa yan. Pero swak naman siya sa Kiwi Icon 110cc natin. Top box, yung shock, hindi naman GY6 siya na pang Icon. Pang Honda yan guys. And swak naman siya mga ka-Icon, no. So yun, yung lahat ng mga parts na branded, nilalagay ko sa yellow basket para plug and play. At saka yun, para pagka magpalit kayo ng parts, palit na lang. So kabit na lang. So yun lang guys, maraming salamat sa mga sumusuporta, sa mga nagko-comment diyan, lalong-lalo na sa mga bagong kuha pa lang yung motor ninyo, nakakaisang taon pa lang kayo. So yun, magtanong kayo sa mga mas matatagal nang naka Kiwi Icon 110cc para at least mabigyan kayo ng idea kung ano nga ba yung tamang pag-maintain kay Kiwi Icon 110cc. So maraming salamat sa suporta and ingat kayo, ride safe sa inyo mga paps.